Sa isang apartment sa Tokyo, si Akira ay tumatakbo mula sa mga zombie. Nang sumali si Akira sa isang kumpanya ng advertising, puno pa rin siya ng mga pangarap at sigasig. Magiliw siyang binati ng kanyang mga kasamahan at hinagisan pa siya ng kaunting welcome dinner sa isang restaurant, at agad na nagkagusto si Akira sa kanyang senior na kasamahan na si Otori, na nagpaisip sa kanya na maaaring ito na ang pinakamagandang lugar ng trabaho kailanman. Gayunpaman ang kanyang ilusyon ay mabilis na nawasak nang sa unang araw ay kailangan niyang hilahin ang dalawang all-nighter na magkasunod at umuwi na halos bilang isang buhay na bangkay. Ang kanyang mapagsamantalang amo na si Kisugi ay pinuputol ang walang hanggang buhay mula sa kanyang nakakabaliw na trabaho at sa lalong madaling panahon ang opisina ay naging tahanan ni Akira dahil hindi siya umaalis sa halos lahat ng oras. Dahil kailangan niya ng pera ay hindi niya maisip na huminto, at si Akira ay dahan-dahang naging isang gumaganang zombie na nawawala ang kanyang malayang kalooban sa ilalim ng nakakalaso na kapaligiran ng kanyang lugar ng trabaho. Tanging ang kanyang crush na si Otori ang gumagabay sa kanya, ngunit nang ibahagi ni Akira ang kanyang paghanga para sa kanyang etika sa trabaho at ang katotohanan na tila ginagawa niya ang gusto niya, sinabi ni Otori na hindi rin iyon ang kaso para sa kanya at kung ano ang talagang gusto nila. Isang gabi, nakakuha si Akira ng kaunting libreng oras upang lumabas para kumain kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Kencho, na dating nakikipaglaro sa football kasama si Akira noong kolehiyo. Naisip ni Kencho na dapat umalis si Akira at tinawag siyang asong pangkorporasyon, bilang kapalit ay ipinaalala ni Akira kay Kencho kung paano sila natalo sa malalaking laro sa kolehiyo dahil sa kanya. Minsan kapag nasa istasyon siya ng tren, iniisip niyang tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Isang taon pagkatapos magsimulang magtrabaho si Akira sa opisina, nakita niya ang kanyang kapitbahay sa labas. Gayunpaman, nang lumingon ang lalaki, napagtanto ni Akira na ang lalaki ay naging isang zombie at siya ay nasa proseso ng pagkain ng isa pang kapitbahay. Tatakot, nagsimulang tumakbo si Akira sa itaas habang dumarami ang mga zombie na sumusulpot sa kanya, kung minsan ay lumalabas mula sa iba pang mga apartment. Sa pag-aalala sa pagiging huli, umabot si Akira sa bubong at tumalon sa isang bakod upang iwanan ang mga zombie sa kabilang panig. Habang lumilipad ang isang eroplanong nasusunog upang bumagsak sa malayo, pinapanood ni Akira ang kaguluhan na sumakop sa lungsod at napagtanto ang isang bagay, hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Nagdudulot ito sa kanya ng labis na kaligayahan kaya gumawa siya ng kaunting sayaw, iniisip kung ano ang gagawin sa kanyang bagong libreng oras. Sa sandaling iyon ay naalala niya si Otori at pinadalhan siya ng mensahe upang suriin kung okay siya, bilang kapalit ay ipinadala niya sa kanya ang kanyang lokasyon na humihiling sa kanya na pumunta. Sa isang bukas na bintana, nakita niya ang isang buntis at ang kanyang asawa, at nangako siyang babalik na may dalang pagkain para sa kanila bago siya magpatuloy sa pag-akyat pababa. Gamit ang kanyang bisikleta, nagawa ni Akira na pumunta ng mabilis sa kalsada, iniiwasan ng bawat zombie na sumusubok na makuha siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa apartment ni Otori at nakita siyang takot na takot kaya kumapit ito sa kanya. Agad na umatake ang direktor, ngunit hindi makagalaw si Otori dahil nasugatan ang kanyang binti, kaya nagsimulang labanan ni Akira ang zombie. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ginamit ni Akira ang kanyang pagsasanay sa football upang harapin ang direktor, itinapon siya laban sa mga kasangkapan. Tinasamantala ni Otori. Ang pagkakataong ito na tamaan ng zombie hanggang sa mamatay siya habang sinisigawan siya dahil hindi niya iniwan ang kanyang asawa tulad ng ipinangako niya. Biglang bumagsak si Otori sa sahig, at pagkatapos ng maikling pag-agaw, ang kanyang katawan ay nag-transform din sa isang zombie. Tinubukan niyang salakayin si Akira, ngunit hindi siya nag-atubiling itulak siya palayo bago siya makagat. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Akira ang kanyang nararamdaman para sa kanya bago tumakbo palayo, isinara ang pinto sa likod niya upang pigilan siya sa pagsunod sa kanya. Sa gabi, bumalik si Akira sa kanyang gusali na may dalang maraming supply, ngunit nang huminto siya sa lugar ng mga kapitbahay, nakita niya itong walang laman at puno ng dugo. Bumalik siya sa kanyang apartment na lumuluha, ngunit habang nagdadalamati siya para sa kanyang mga kapitbahay, naalala niyang sinabi sa kanya ni Otori na ang talagang gusto nilang gawin ay laging nasa tabi ng daan. Napagtanto ni Akira na maaari siyang mamatay sa lalong madaling panahon at na hindi niya nais na pumunta nang hindi nagawa ang talagang gusto niya, kaya kumuha siya ng isang notebook at nagsimula ng isang listahan na pinamagatang, 100 bagay na dapat gawin bago maging isang zombie. Nililinis muna niya ang kanyang apartment, pagkatapos ay pumunta siya sa supermarket para kunin ang lahat ng mamahaling bagay na hindi niya nabili noon. Mayroong ilang mga zombie dito, ngunit siya ay nakatakas mula sa kanila sa pamamagitan ng pagsakay sa trolley.
Ipinipinta rin niya ang kanyang portrait sa gilid ng isang gusali at nakahanap siya ng bisikleta na dinadaanan niya sa lungsod ng buong bilis. Nagsindi siya ng isang bangkos ng mga paputok sa tabi ng Tokyo Tower upang ipagdiwang ang kanyang bagong buhay. Bubong ng kanyang gusali habang hindi pinapansin ang mga zombie sa kabilang bakod. Nagmamadaling lumabas si Akira para ihagis ang mga bagay sa zombie na humahabol sa lalaki. Shizuka na manatili sa kanyang ngunit tinanggihan niya ito. Ipinaliwanag na kailangan ni Akira na iligtas ang mga tao. Nagpasya siyang magdagdag ng isang bagay sa listahan at pagkatapos ay siya nagmamadali siyang bumalik sa loob ngunit narinig niya ang paghampas ng mga zombie. Bumalik kay Akira. Nakita niya ang kalye ng hotel na puno ng mga zombie, kaya naghagis siya ng speaker ang kanyang pagsasanay sa football muli upang umiwas at tumalon sa anumang natitirang mga zombie. Kahit na itulak ang ilan sa kanila ideya, gusto na niya maging superhero para iligtas ang mga tao mula sa mga zombie, ngunit itinuro ni Kencho kaya dapat nitong protektahan si Akira mula sa mga zombie at maging kanyang superhero suit. Kumuha ng mga supply, ngunit sa sandaling iyon ay nakakita sila ng isang grupo ng mga tao na tumatakbo palayo sa mga zombie, isang driver ng bus, at si Shizuka, na ang mga kasanayan ay hindi mapoprotektahan siya mula sa napakalaking sangkawan. Kasama sa listahan ni Akira ang makipag-inuman sa isang flight attendant, ngunit kapag sinubukan niyang ligawan ang mga ito, hindi siya pinansin ng mga ito pabor kay Kencho. Ang parehong babae ay umalis kasama si Kencho upang maging malikot ng pribado, at sinubukan ni Akira na makipag-chat kay Shizuka. Sa sandaling iyon, ang driver ng bus ay naging zombie at nagsimulang habulin sina Akira at Shizuka. Sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanila mula sa likod, ang driver ay namamahala upang harapin ang isa sa mga batang babae at kumagat sa kanya. Kapag sinubukan siyang tulungan ng kanyang kaibigan, lumingon lang sa kanya ang driver at kinagat din siya. Sumunod na sinimula ng driver na habulin si Kencho, at nang gustong tulungan siya ni Akira, nagpasya si Shizuka na iwan sila dahil mas mahusay siyang mabuhay ng mag-isa. Gayunpaman, nakahanap si Shizuka ng radyo at ginamit ito upang makagambala sa zombie, na nagbibigay kay Akira ng pagkakataong iligtas si Kencho. Habang ang driver ay natigil sa radyo, tumakbo si Shizuka sa pintuan, ngunit hindi niya maiangat ang shutter ng mag-isa at hindi nagtagal ay nahanap siya ng mga zombified na batang babae. Gumagamit siya ng basket para itulak ang lahat ng zombie palayo habang ang mga lalaki ay lumalabas din para iangat ang shutter, ngunit hindi rin nila ito mabuksan. Pagkatapos ay nagtulungan ang tatlo na buksan ang shutter, at ang mga lalaki ay nagmamadaling pumasok sa loob ng isang noong una ay ayaw ni Shizuka na sumama sa kanila, ngunit nang makitang hinahabol sila ng mga zombie at dahil hindi siya marunong magmaneho, wala siyang pagpipilian kundi sumama sa kanila. Ang kanilang destinasyon ay ang aquarium, ngunit madalas pa rin silang huminto para gawin ang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng pagpapalaya ng mga aso sa kanilang mga tali, pag-iipon ng mga supply, at pagpapakulay pa ng buhok ni Kencho. Hiniling ni Akira na gawin ang mga bagay mula sa kanyang listahan tulad ng SUP yoga, na nagtatapos sa pagkahulog ni Kencho sa tubig. Kapag nakatagpo sila ng isang hotel na may mga hot spring, hindi nila pinapansin ang mga zombie at doon sila nagpalipes ng gabi. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang tatlo sa aquarium, ngunit ang RV ay biglang umalis sa kalsada at bumagsak, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Akira. Ilang sandali pa, nagising si Akira sa isang boses na sumisigaw ng kanyang pangalan, at nagulat siya nang matuklasan niyang naroon ang kanyang matandang amo na si Kasugi. Mayroon din silang ilang mga truck na kung minsan ay umaalis sa lungsod upang mangalap ng mga supply, at upang pigilan ang ibang mga tao sa pagnanakaw sa mga sasakyan. Nagulat si Akira nang makitang gumagamit sila ng mga zombie. Mayroong isang grupo sa kanila sa labas na nakalock sa likod ng mga bakod, at kapag kailangan nila silang lumipat, ang isang gwardya ay gumagamit ng isang megaphone upang makuha ang kanilang atensyon. Tumutulong na sina Kencho at Shizuka sa trabaho, at hiniling ni Kasugi kay Akira na sumama din sa kanila. Nag-aalangan si Akira dahil gusto niyang tapusin ang kanyang bucket list, ngunit pinananatili siya ni Kasugi sa pamamagitan ng pagturo na ito ay mas ligtas para sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng hapunan, galit na galit si Kencho nang mapansin na si Kasugi at ang kanyang malalapit na kaibigan ay kumakain ng marangya habang ang lahat ng iba pang nakaligtas ay nakakakuha lamang ng mga kontroladong rasyon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Kencho at Shizuka ang kanilang pagkain sa buntis upang maging malusog ang sanggol. Samantala sa lungsod, isang driver ng truck ang naabala habang naninigarilyo at hindi nakakita ng zombie na pumasok sa loob ng truck na may dalang mga supply. Maya-maya ay bumalik ang truck sa aquarium at sa sandaling binuksan ng driver ang pinto, tumalon ang zombie at kinagat siya. Tinubukan ng gwardya na tumakas at nang bumukas ang pinto, isang kawin ng mga zombie ang nagsimulang pumasok sa loob.
Talalong madaling panahon ang ilan sa mga zombie ay nakarating sa eksibisyon ng piting at nahulog sa tubig kung saan lahat sila ay naging pagkain ng piting. Pansamantala, ipinakita ni Kencho at Shizuka kay Akira na naayos na nila ang RV at nagnakaw ng ilang supply para makaalis sila. Habang si Akira ay bumalik sa loob, nakita ni Shizuka ang bucket list at pagkatapos makita ang lahat ng aktibidad na ginawa nila ng magkasama, napansin niya na ang pagiging superhero ay hindi pa natatanggal. Sa loob ng aquarium, sinisigawan ni Kisugi ang lahat dahil napansin niyang may mga nawawala at kailangang gawin. Bigla siyang hinayla ni Kencho pabalik at pinutol ni Shizuka para kausapin si Akira, na itinuro na ang pamumuhay na ganito ay hindi talaga nabubuhay, sila ay mga zombie lamang na walang kagat. Ipinakita rin niya kay Akira ang kanyang bucket list na naging dahilan upang maalala niya kung gaano niya kinasusuklaman ang pagtatrabaho para kay Kisugi at kung gaano niya kagustang magsaya sa gitna ng apocalypse. Itinulak niya si Kisugi sa lupa at kinuha ang listahan bago ipahayag na siya ay umalis. Sa sandaling iyon, sa wakas ay narating din ng mga zombie ang lugar na ito at naganap ang kaguluhan. Itinulak ni Kisugi ang kanyang mga kaibigan bago tumakbo palayo, ngunit sinubukan ni Akira na gabayan ang mga tao sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Tumakbo sila sa koridor at nilock ang pinto sa likod nila bago pumasok sa silid ng eksibisyon ng piting kung saan nakita nila si Kisugi. Isang galit na Kencho ang humawak sa kanya at tinawag siya para sa pag-abandona sa kanyang mga tao, ngunit naantala lamang ng isang piting na tumalon mula sa tubig at lumapag sa tabi niya. Nataranta ang mga tao ngunit sinabihan sila ni Shizuka na huwag mag-alala dahil ang mga piting ay hindi makagalaw sa lupa. Gayunpaman, ang piting ay biglang pinakawalan ang lahat ng mga binti ng mga zombie na kinain nito na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa sahig. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo muli at nagpasya si Kisugi na magtago habang si Akira ay nakahanap ng isang pinto at pinapasok ang lahat sa loob para sa kaligtasan bago i-lock ang pinto. Habang kumakatok ang piting sa pinto, sinubukan ni Kisugi na lumabas, ngunit gumawa siya ng ingay at nakuha ang atensyon ng hayop. Kasabay nito, napagtanto ni Akira na nawawala si Kisugi at sinabi niyang gusto niya itong tulungan, dahilan upang ituro ni Kencho na karapat-dapat si Kisugi sa kanyang nakukuha. Dahil hindi niya mapigilan, tinulungan ni Kencho ang kanyang kaibigan sa halip na ibunyag na mayroong isang espesyal na diving suit sa silid. Nang malapit na siyang makuha ng piting, nagpakita si Akira sa kanyang bagong superhero costume at sinipa ang piting para lamang tumalon ang halimaw sa kanya para umatake. Napahawak si Akira sa bibig ng piting ngunit sa halip na tulungan siya, tumakbo si Kisugi palayo. Sa kabutihang palad ay nagpakita si Kencho sa isang forklift, kaya't si Akira ay nakakakuha ng paraan upang bigyan siya ng espasyo. Itinulak ni Kencho ang forklift patungo sa piting, ngunit pagkatapos ng ilang pakikibaka, napagtanto niyang hindi ito gumagawa ng anumang pinsala at nagpas siyang tumakas. Nang marating ni Akira ang eksibisyon ng piting, nakita niya si Kisugi na napapalibutan ng mga zombie at agad na tumalon upang labanan sila. Tinimulan siyang kagatin ng mga zombie at kahit na hindi nila masira ang espesyal na suit, masakit pa rin ito para kay Akira. Sa koridor, tumatakbo si Kencho mula sa piting, at nang makita niya ang butas sa dingding, nagpasya siyang tumalon dito upang makapasok sa eksibisyon. Biglang nagsimulang tumugtog ang ilang musika, ito ay si Shizuka, na nagdala ng 2 megaphone para makagambala sa mga zombie. Ito ay nagiging sanhi ng lahat ng mga zombie upang sundin ang ingay at mahulog sa tubig. Nagmamadali si Akira upang suriin siya at sinubukan ng piting na umatake, ngunit gumamit si Akira ng isang piraso ng tubo upang panatilihing nakadikit ang bibig nito. Ang mga baterya ay itinapon sa lahat ng lakas ni Kencho at ligtas na dumapo sa mga kamay ni Akira bago lumingon ang piting kay Kencho at hinampes siya ng malakas. Galit na galit, hinawakan ni Akira ang mga baterya sa kanyang kamao at tumalon upang suntukin ang piting mismo sa ilong na nagpapadala ng pag-igting sa katawan nito na epektibong pumatay sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali sina Akira at Shizuka upang tingnan si Kencho na mukhang ayos lang. Pagkalipas ng ilang oras, ang lahat ng mga nakaligtas ay namahaji na ng mga supply sa kanila at naghahanda na para umalis sa aquarium. Si Kisugi ay nagpakita upang subukang pigilan sila, ngunit ngayon ay handa na ang mga pamilya na manindigan sa kanya, at kahit na ang kanyang mga lumang empleyado ay tinawag siya dahil sa pagiging isang kakila-kilabot na amo. Sumasang-ayon ang lahat na naging mas mabuting pinuno si Akira at ngayon ay handa na silang umalis para magkaroon ng totoong buhay sa halip na magtrabaho na parang zombie. Hindi pinapansin ang pag-ungol ni Kisugi, lahat ng mga nakaligtas ay nagpapasalamat kay Akira sa pagbukas ng kanilang mga mata at umalis sila sa mga kotse.
Nang makapasok ang tatlo sa kanilang RV, nagkunwaring pinagsisihan ni Kisugi ang lahat at sinubukang sumama sa kanila, ngunit tinanggihan nila siya at umalis nang wala siya. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.